Kung pagod ka na, Kailangan mo namang magpahinga kaya isip mo na ang araw para huminto. at huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! with Father Douglas And Father Danichi, goes to Baguio City! Para sa mission natin ngayong buwan na ito, umakyat tayo ng Baguio at para ma-feel natin ang lamig. Yan, nandito tayo ngayon sa City of Pines, ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Kaya naman medyo espesyal ang ating D-Day ngayon kasi medyo natagalan tayo bago Oo. bago uli nakabalik at nakapagpahinga. Ang dami nangyari. Yan, so kailan ka ba huling nakapunta ng Baguio? Huli kong punta, yung kami, team building kami ng staff ko sa Philippine Women's University. Parang mga 2 months ago lang yun. Ayun, bigla akong naalala. Ang huling punta ko ng Baguio, kasama ko pa mama ko. Oh. Hindi, kasama ko yung mga kapatid ko umakyat dito. First time naming umakyat ng Baguio. First Ayan, as a so, family. As a family. As a family. Pero mamaya pagkwentuhan natin, ano yung mga Baguio experiences, kailan yung first Yan. time, ano yung mga ginawa, ano yung mga memorable at hindi natin malilimutan na karanasan o experience dito sa Baguio City. Yan, kaya samahan nyo kami at kahit pa paano, yung iba sa inyo talagang pamilya na dito pero para sa mga nakakamiss dito sa Baguio, dadali namin kayo sa iba't ibang lugar dito sa Baguio. At syempre, kakain tayo, mag-food trip dahil sikat na rin ang Baguio City sa mga iba't ibang restaurants at coffee shop. Yan. Okay.
Okay, so sa mga pupunta ng Baguio, siyempre, number one, huwag kakalimutan, jacket. Yan, oo, jacket weather tayo ngayon, Father, at napakasarap dahil hindi lang malamig, kundi magandang simoy ng hangin, Oo. lalo na't naamoy natin ang pine tree. At syempre, magdala rin ng payong kasi, Oo, kasi medyo paulan-ulan kaunti dito sa Baguio, pero salamat at napakaganda ng weather. Okay, pag-usapan natin ang ating mga naging karanasan, mga memorable siguro. First time, yan. Ikaw, Father, kailan ka unang nakapunta ng Baguio? Una kong punta ng Baguio, yan, nung nayaya ako ng mga kaibigan ko sa simbahan, siguro mga third year college na ako. Kasi medyo, siyempre, hindi tayo masyadong nakakagala. Siyempre, pag gumala, kailangan pera. Yan, so, at kailangan siyempre magpaalam pa. Anong Yan. meron noon? Bakit kayo nag-Baguio? Ba't kayo nagkayayaan? Wala lang, kasi iba yung pag sinabi yung Baguio eh. Diba? And since hindi ko pa nararating yun noon, curious din ako kung ano. Yan. Kaya, yung una kong dating dito sa Baguio, yung pala yun yung umuusok yung bibig sa sobrang lamig. First experience, syempre, taga Manila ka. Taga So, hindi Manila. na-experience yung may usok pa nagsasalita sobrang lamig. Wow, ganun pala yun, no? Oo. Yan. Ang first time kong nakapunta ng Baguio, bata pa ako. Kasi bata pa kami talaga, dinadala kami ng mga parents ko dito sa Baguio. Kumbaga, I think yung pinaka-bata kong memory na nagpunta dito ng Baguio was around 7 to 8 years old. Oh. Naalala ko na yon. Oo, kasi nga, alam niya naman, yayamanin noon. Hindi. Kasi talagang mahilig lang talaga kaming maglakwatsa ng pamilya at usually pa nga dati, ang biruan namin kapag ka bumublow ka o nasusuka ka doon sa sa biyahe, o ibig sabihin hindi ka dinuya nung bata, no? Kasi 'di ba yung dadaan sa zigzag, ganyan. Kami sanay na sanay kami sa biyahe talaga kasi talagang dinadala kami talaga ng parents ko. At the same time, syempre dahil may negosyo ka kaming mga damit, no, nagdadala kami ng damit dito sa Baguio. Yun ang maalala ko eh. Yun ang maalala ko. Nagdadala kami ng damit dito para ipantinda. So may kasama rin kumbaga business, hindi lang puro pasyal, no? At isa yun sa nakakatakot dati, yung pag bumabiyahe dito kasi 'di ba bus. Tapos dati kasi wala pang hindi pa masyadong wide yung mga daanan. Pag sumitingin ka, akala mo malalaglag na kayo sa bangin kasi yung mga driver ng bus dati, 'di ba? Akala mo kumakaliko. Pero yan naman. Masayang experience. Pero alam mo, no, ibang-iba yung Baguio noon, no? Malala ko, no, sobrang lamig pa noon. Wala pang SM noon. Wala pa. Wala pang masyadong mall. Nung time natin. Well, of course, yung isa yun. Nung siguro mga 1994, 95, mga ganyan. So, wala pang masyadong mga hotel o condo. Ngayon kasi, nagsulputan. At yung mga bundok talaga, hindi pa talaga yan puro bahay, no? Puro green yan kung makikita mo, puro pine tree talagang kaya kilala ng Baguio City sa mga pine trees. Ngayon, pag dumungaw ka sa bintana, puro bahay na ang makikita mo doon sa daan, no? Kung hindi man mga pinutol na mga puno, mga landslide. Kaya nga sana talagang i-preserve natin 'yon. At alam ko naman may ordinansa dito sa Baguio na kapag nagpuputol ka ng mga puno or pine tree, talagang kailangan mong palitan, no? Siyempre pagpupunta ng market, mamimili ka ng mga murang gulay. Isayote. Ayan, yes. Ewan ko bakit marami sayote dito. Marami sayote yung pananim. Pero experience naman. Yung sa Burnham, di ba? Uso talaga noon pa. Yung simple bisikleta, nagbabike, magre-renta. Alala ko pa parang may go-kart pa yung style ng bisikleta, no? Parang ang memories ko lang noon, mas trip ko yung maglakad lang, tapos yung damahin yung lamig. Yan lang. Kasi ako nung bata kami nagpunta rito. So yun yung attraction, tapos sasakay ka ng boat doon sa Burnham. Meron pa rin naman hanggang ngayon, no? Kaya alam mo medyo matagal na yung boat na yan, no? Hindi ko nagsimula pero bata pa ako, nagbo-boating na kami. So yan yung mga simple attraction at horseback riding. Simula akong naka-experience ng horseback riding nung bata ako, mga ganyan, 7 to 8 years old ako. So talagang attraction na talaga dito sa Baguio yan at maging hanggang ngayon. Pero hindi nang katulad dati. Ngayon yung horseback riding talagang literal picture lang picture na lang. Dati masyado ng sasakay ka talaga at saka lilibot.
parang ang sikip-sikip. Mm. Ang sikip na ngayon ng Baguio. Yeah. Although, siyempre, yung at least sa ganitong oras, anong oras ba ngayon? Mga 6 p.m., at least napipil mo yung lamig. Mm. Pero kapag umaga, Mm-mm. bukod sa traffic, Mhm. yung ingay, Mhm. tapos ang sikip, Mm-mm. no, masikip. Well, Kaya nagbago. sana, oo. Nagbago talaga. Kasi, alam mo, yung Baguio ngayon, hindi na lang puro Pinoy. No, may marami rito Koreano. Oo, No, mga- dahil nga malamig ang klima, dito sila parang nag-migrate tapos nagtayo ng mga Korean na school, ng mga English school. Kaya dito sila, no, marami ako napapansin ng mga Koreano ngayon. Talagang nag-evolve din naman talaga yung Baguio City na Yung- isa pa sa napansin ko yung Mines View Park. Oo. Ano mapapansin mo? Ano yung wala na ngayon? Ano ba? Yung Igorot. Ay, oo, yung... Di ba? Yung maghahagis ka Gahagis ng, ng pera. 25. Ay, buwis buhay naman Oo, kasi. yun. yan, dati may ganon, no? Tsura ng Baguio, pero ganon pa man talagang, yun naman ang pinupuntahan dito, yung klima, yun naman ang Pero- ma-enjoy. Maglakad-lakad pa rin, meron pa rin namang park, Oo. no? Yung pa rin naman yung usual, no? Yung Wright Park sa tapat ng The Mansion, Oo. di ba? Tapos ano pa yung isa mong lugar dito sa Baguio na hindi mo makakalimutan? Ay, syempre, pag pumunta ka ng Baguio, hindi pwedeng hindi ka dadaan sa Good Shepherd. Yan, yung ube at Oo. strawberry jam. Oo, At yung- hindi ko alam, bakit pag Baguio may dalang walis? Oh, yung walis. Wala bang walis sa Metro Manila? No, pero yan. Pero ako, memorable sa akin ang Baguio dahil since bata pa naman, nagpupunta na ako dito. Siguro isa dito sa mga memorable sa akin na experiences ay yung seminarista na ako. No, itong lugar na to, itong Mount Peace na to, itong lugar na pinupunta natin, nandito tayo ngayon, no? Ito yung lugar kung saan tayo nag 30-day retreat. Oo, Nagre-retreat dito yun. bilang seminarista. 30-day retreat, ibig sabihin, no? 30 days of silence. Dito kami nag-stay, 30 days. Yan. At ito Oo. ito yung aming Parang- singsing na may commitment ring kami after nung 30-day retreat. Parang halos lahat ng sulok dito na natambayan mo na. Dito ka Para magnilay, magnilay-nilay, kausapin ng mag-emote. Diyos. Pero ang sarap ng experience na yun, hindi ko makakalimutan kasi, well, for the first time talagang for 1 month, di ka nagsasalita. No? Yung parang talagang dinadama mo lang talaga yung presensya ng Diyos, hinahanap mo yung presensya ng Diyos at yun, yung talagang kasama mo lang talaga yung Diyos at yung nature. Pero ganda, no? Kahit ngayon mismo, parang ang sarap lang na tahimik, yung mahangin, at least malamig. Parang ang sarap sa katawan na ma-relax ka, kahit sa isip, di ba? Yan naman ang talagang hatid ng Baguio. Kaya masarap, no? Ito yung klase ng pahinga na talagang makakapag-reflect ka, ma-enjoy mo yung nature, yung simoy. Ito, kaya nga pagdating natin talaga, ang sarap lang maupo, manahimik. No, minsan kasi, siyempre sa Manila, lalo na sa parokya, walang panahon manahimik dahil tuloy-tuloy activities, tuloy-tuloy ang mga ganap, no? Lalo ako, no, 3 assignment, araw-araw, lipat-lipat. So, panahon para naman makapag huminga. Huminga kaya, talaga. salamat sa Diyos sa araw ng pahinga. Yan, no? Mamaya, ikot naman tayo sa hanap tayo ng makakainan, hanap tayo ng pwedeng mapagkapihan. No? Tikman natin kung ano ba ang mga lutuin dito sa Baguio City. Habang pinapanood nyo ito, pwede nyo i-comment yung inyong mga experiences din dito sa Baguio. Kailan kayo huling nagpunta at ano yung mga karanasan ninyo. Yan. Okay?
ating pahinga kung hindi tayo magpapasalamat sa Diyos, magdadasal. Yan. Siyempre, lagi naman yan. Huwag kakalimutan magpasalamat sa Diyos dahil ang pahinga ay isang biyaya ng Diyos. At syempre, kulang ang pahinga kung hindi natin kasama ang Diyos, kundi tayo hihinga kasama ang Diyos. Yan. So, yan, marami tayong nalibot at napusog din tayo. Marami tayong nakainan. Yan, Although, marami pa rin lugar dito sa Baguio ang pwedeng puntahan pero hindi kakayanin ng isang araw lang. Importante kahit paano tayo ay nakapag-libang-libang, nakapunta sa ibang lugar, nakahinga, Oo. at nakapagpahinga. At syempre, mula dun sa isang mainit na lugar sa Manila, although naranasan natin ang maulang maghapon, pero napakasarap ng klima na malamig. Oo, swerte tayo at jacket weather tayo ngayon dito sa Baguio. At kahit paano, nalamigan kahit isang araw. Yan. Kaya magkita-kita tayo ulit sa mga susunod nating pupuntahan sa ating D-Day. Kaya kung pagod ka na, Kailangan mo namang magpahinga kaya iset mo na ang araw para huminto at huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! Father And Douglas Father Danichi, goes to Baguio City.